Kilalanin natin ang 15 pinakabokal at pinakamatatapang na mga abogadong sumusuporta at nagtatanggol sa mga Duterte. Sisimulan natin ang listahan sa isang mambabatas na kilalang kilala sa kanyang matatalim na salita sa Kongreso at sa Senado, si Attorney Rodante Marcoleta. Tubong paniki Tarlac, si Marcoleta ay naging pro-Duterte nang maging isa siya sa mga pangunahing sundalo ng Administrasyong Duterte sa Kamara, lalo na nang pangunahan niya ang pagdinay ng prangkisa ng ABS-CBN. Hanggang ngayon, tapat at matapang siyang nakatayo sa linya ng mga Duterte. At kung matapang na boses sa Kamara ang pag-uusapan, hindi papahuli si Attorney Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte. Isang matagal ng kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging Speaker of the House siya sa ilalim ng administrasyon nito. Kahit nagkaroon sila ng hidwaan noon, naging muli siyang masugid na tagapagtanggol ng mga Duterte, lalo na sa gitna ng maiinit na banggaan sa politika ngayon. Mula Mindanao, tatawid naman tayo sa Visayas para sa ating pang-13. Walang inuurungan, walang sinasanto. Yan si dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Tubong Negros Occidental, kilala si Guanzon sa pagiging feisty at independent. Bagamat madalas siyang may sariling paninindigan at dating bumabatikos sa mga pinakabagong pagbabago ng ihip ng hangin sa politika, naging alyado at boses siya na pumapanig kay Vice President Sara Duterte. Speaking of Vice President Sara, ang ating number 12 ay ang mismong nagtatanggol sa kanya ngayon, si Attorney Paulo Panelo. Dala ang tanyag na apelyido, si Attorney Paulo ay masugid na legal counsel ni VP Sara na buong tapang na humaharap sa mga panawagang impeachment laban sa Vice-Presidente. Naging pro-Duterte siya hindi lang dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya, kundi dahil sa direktang pagtitiwala sa kanya ng nakababatang Duterte sa gitna ng krisis. Ang pagtatanggol sa mga Duterte ay madalas nagsisimula sa matibay na alyansa sa partido. Yan ang nagdadala sa atin sa pang-11, si Attorney Raul Lambino. Tubong Pangasinan, isa siya sa mga haligi ng PDP laban. Naging loyalista siya ni Duterte dahil pareho sila ng isinusulong na pangarap para sa Pilipinas, ang paglipat sa federalismo. Isa siyang tahimik ngunit napaka-impluwensyang boses ng kampo. Mula sa isang veterano, dumako tayo sa isang nakababatang abogado at politiko, si Attorney Jeriel Harold Respicio ng Isabela. Naging matunog ang pangalan ni Respicio matapos niyang kwestiyonin ng matindi ang Comelec at ang proseso ng halalan noong 2025. Ang kanyang tapang na bumangga sa mga kasalukuyang namumuno ay nag-align sa mga pananaw at ipinaglalaban ng kampo ng mga Duterte at ng kanilang mga supporters. Sumunod ang isa sa mga pinakakontrobersyal na abogado sa bansa, si Attorney Ferdinand Topacio. Tubong Cavite, kilala si Topacio na nagtatanggol sa mga high-profile at madalas ay polarizing na personalidad. Naging vocal supporter siya ni Duterte dahil humahanga siya sa kamay na bakal at law and order na estilo ng pamumuno ng dating Pangulo. Babalik tayo sa Negros Occidental para kilalanin si Attorney J.V. Hinlo. Isang tunay na PDP laban stalwart mula sa Bacolod. Isa siya sa mga pinakaunang nagtulak na tumakbo si Duterte noong 2016. Dahil sa kanyang maagang suporta at hindi matatawarang loyalty, itinalaga siya ng dating Pangulo sa Land Bank at hanggang ngayon nakatindig siya para sa pamilya. Ang loyalty ay masusubok lalo na sa panahon ng krisis. Ganyan ang kwento ng ating pangpito, si Attorney Vic Rodriguez. Tubong Quezon City at dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos, nagkaroon siya ng matinding falling out sa kasalukuyang administrasyon. Ngayon, makikita siyang isa sa mga pinakamatapang at pinakamaingay na boses sa mga hakbang ng maisog rallies, pumuprotekta sa mga Duterte. Mula sa kampo ng maisog, pakinggan naman natin ang musika ni Attorney Jimmy Bondoc. Tubong Maynila, nakilala natin siya bilang isang sikat na mga awit,
Pero naging pro-Duterte siya noong 2016 at naging opisyal ng PAGCOR. Dahil sa inspirasyon mula sa dating Pangulo, nag-aral siya ng abogasya, pumasa kamakailan sa bar, at ngayon ay isang ganap ng abogadong patuloy na nagtatanggol sa pamilya. Kung online defense ang usapan, nandyan ang ating pang number 5, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Isang Manilenya at UP alumna, isa siyang sikat na vlogger at dating press secretary. Naging pro-Duterte siya nang makita niya ang pangangailangang ipagtanggol ang administrasyon laban sa mga mainstream media narratives gamit ang kanyang talim sa batas at galing sa social media. Balik tayo sa mismong balwarte ng mga Duterte. Sa Davao, kilalanin si Attorney Israelito Torion, isang tanyag na abogado sa Davao City. Naging pro-Duterte siya dahil sa malalim niyang koneksyon sa lokal na politika ng syudad. Siya ang legal counsel ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng pamilya tulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Papasok na tayo sa top 3, ang utak sa likod ng mga pinakamalalaking legal na panalo ng Administrasyong Duterte, si dating Solicitor General Attorney Jose Calida. Tubong Davao del Sur, matagal na siyang kaalyado ng dating Pangulo. Ang kanyang pagiging pro-Duterte ay nag-ugat sa kanilang mahabang kasaysayan sa Mindanao na nag-udyok sa kanya para itumba ang mga kalaban sa politika gamit ang batas. Sa number 2, ang abogadong hindi natakot makipagsagutan sa media ng harapan, si Attorney Harry Roque. Lumaki sa Quezon City at naging propesor sa UP. Dati siyang human rights lawyer na bumabatikos, pero naging pro-Duterte ng mahalina sa prangkang estilo ng dating Pangulo. Bilang dating presidential spokesperson, hanggang ngayon, siya ang isa sa pinaka-boses ng pamilya sa publiko. At ang ating pinaka-vocal, pinakakilala at pinaka-iconic na abogado ni dating Pangulong Duterte, walang iba kundi si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Tubong Camarines Norte, ang pagkakaibigan nila ni PRRD ay nagsimula ilang dekada na ang nakalipas. Hanggang ngayon, nakikita natin siyang hindi na tinitrig. Walang pagod na inilalaban ang pamilya Duterte sa bawat panayam, balita at issue. Ano ang masasabi nyo sa ating listahan? May nakalimutan ba ako? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga opinyon dahil binabasa ko yan lahat!